Matindi po ang sinapit ng Brave 14 na lang. Kasi yung apat nakuha na ni Tambaluslos at ni Bangag. Hindi po nakapagpiyansa ang dating mga Marines kagahapon sa Las Piñas dahil sa kaso nilang cyber libel at nag-overnight nga ho sila sa detention center at sinamahan po sila ni Attorney Levy Baligod. At pag-usapan rin po natin itong pagkanta ng isa sa mga Brave 14 na di umano'y 25 million ang alok sa kanila para bumaliktad at mag-recant. Na nauna na nga po yung apat na mga sa Brave 18. Grabe no. Matindi po yung sindikato na kalaban ngayon ni Attorney Levy Baligod at mga dating mga sundalo. Ito ay 14 na lang po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. O kagahapon na nga ho, dumating po sila sa Las Piñas. No? Ang nangyari ay hindi po nakapagpiyansa dahil mukhang hinarang at inipit po ang kanilang piyansa. Maraming mga technicalities daw na nangyayari ito. Ang pagdating po nila. Ito. Dito na. Ano tayo ba? Ano tayo? Dito na. Ano ba naman? Ano pa ulit? Pasok na doon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Huwag po kayo matulak. Ang tulak. Sige. Nakakatakot po sa mga panahong ito under Bangag admin na kapag ikaw may nalalaman na katiwalian sa gobyernong ito, ikaw po ang ipakulong. Ito po ang naranasan ngayon ng mga dating sundalo na gusto pong ipatunayan nila na mayroong nangyayaring nakawan at sila po mismo saksi sa pagde-deliver ng malita. Grabe. Bangag pa more. At dumagsa po ang maraming supporters ng mga dating sundalo diyan sa Las Piñas, no? Las Piñas. Pagkatapos manawagan ni Attorney Levy Baligod kagabi na baka pwedeng samahan po sila diyan sa Las Piñas dahil hanggang ngayon, no, na habang nagkukontent ako, hindi pa rin po sila nakauwi. Nasa detention center pa rin ho. Ano po ang dahilan? No? Ito, pakinggan po natin si Attorney Levy Baligod. At this time for the 10 who are not able to post bail. Yes, it's highly irregular, no? Kasi in the other courts where we filed bail also, it took us only 2 hours, 3 hours at most. Dito, 8:30 pa lang nandyan na yung staff ko serving already, submitting the documents already. Ba't hindi umabot? I don't know. Inupuan nila. And I have 2 instances to prove na merong sadyang pagpapabagal na para hindi makapiyansa ang mga ito. What were those instances? The number 1, the clerk of court was asking for a certificate of detention so that they can process the bail. But nag-voluntary surrender na yan And then, What's the number 2? she was showing me a memorandum circular from the Supreme Court. And when we read it, I was correct that there is no need for a certificate of detention. And then gumawa siya ng panibagong requirement na dapat may affidavit daw that they are not detained by any police office and that they are not under the custody of any police office. That is not required under the rules. Okay. So it took us time to prepare the affidavit. So there were artificial requirements demanded of us na ginamit nilang reason for the delay. So ma'am, excuse me. Okay, bukas po ba ang korte para makapagpiyansa sila bukas o sa Monday na to? Yun ang hindi ko alam kasi walang night court dito sa Las Piñas. Okay. Weekend? Well, Sabado yan So wala rin? So mukhang sa Monday na? Malamang, siguro. Pero I'm trying to remedy the situation. Kaya please. Alright, yes sir. Sa 13 lang po yung sinasama namin yung araw. Umuwi kasi nakilibing sa kapatid na mother-in-law niya. Pero sir, kasama rin daw yung sa nag-recant kasi may nakita akong affidavit. Totoo. Utsa, no, isipin mo, alas 8:30 ng umaga ay dumating na sila dyan sa Las Piñas. Ang problema, mukhang ang daming reason, ang daming mga sinasabi, kaya hindi na proseso yung piyansa. Dapat may managot po dito, no? Hindi po pwedeng, hindi po makauwi yung mga yan. Kung malayo pa ang pamilya ng mga yan, tapos hindi pinoproseso, malamang sinasadya po nila na ang mga dating sundalo ay ma-detain. Parang, sige, pag hindi kayo mag-recant, ito yung mangyayari sa inyo. Kasi naniniwala ho talaga ako
sa apat na nag-recant ay ang may pakanayan ay ang gobyernong Marcos. Hindi yan po kaya ni Martin Romualdez kasi wala naman sa kapangyarihan si Martin Romualdez. Kasama sila, magkasabwat po sila. So kagahapon ho ay ito, panoorin po natin yung isang video ng kasama natin. Ayan. So once again, magandang gabi mga kababayan. Ito po ang yung ating LB. At sa kasalukuyan ay lumipat na po tayo from Hall of Justice. Inilipat na po yung ating Marines. Brave, ano na lang po guys, Brave 14 kasi bumaliktad na yung apat. Yung isa umuwi, kaya 13 lang po sila ngayon. Kasi lang, nagkaroon pa tayo ng problema dun sa pagbayad kasi nagipit po sila sa mga requirements. Akala namin okay na kasi naihanda na yun lahat nung Lunes. Okay na yun, magbabayad na lang sana. Ngayon, kinat off nila na yung pag-oo, tinaon na Friday. Kasi nakat off na daw, hindi na rin pwede. Kaya 3 lang po yung nakapag-bail, hinold na po itong 10. So, andito po ngayon si Attorney Baligod, bumalik po siya kasi ang akala niya talaga yan, makapag-bail po sila lahat kasi dala-dala po yung pera na pang-bail. Yan po ang kalagayan namin ngayon mga kababayan. Sa mga gusto pong pumunta, nandito lamang po kami sa PNP, katabi lamang po ng Hall of Justice. Grabe po, no? Itong naranasan ng mga dating sundalo, isang kabayanihan po ito at ayon po sa kanila, tuloy ang laban, walang magre-recant. Hindi katulad ng apat na mga mukhang pera yung mga hinayupak. Paldo sila dyan 25 million. Mamaya, ipi-play po natin yung video na kung saan sinabi po talaga ng dating Marines na sila lahat inoperan. At si Atty. Libby Baligod, magpapakita rin ng samot-saring ebidensya na totoo pong inoperan sila, pati pamilya ay tinatakot. At dinala po sila kagabi sa sa hospital. Iwan ko, yun daw yung standard procedure. Pero nakakatakot kasi dinadala mo kung saan-saan yung mga yan. Malay natin biglang pagurgurin ng mga yan kasi matindi po yung binangga nilang. Binangga po nila dito ang bangag admin. Pakinggan po natin si Atty. Libby Baligod sa pagdala po sa kanila, kasama rin siya, sinamahan niya. Papunta po doon sa hospital. Narito po, pakinggan natin. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa yung certificate of detention. No? 2 beses nang kinorek dahil may errors daw. Pero ngayon, for signature na daw. So hinihintay ko lang para maidala ko yung mga dokumento sa night duty court sa Makati. Sir, pwede po ito. Nandito po sa last Teka lang. Teka lang, sorry Hindi yan. Ito pala ito. Sorry. Nakapunta na po tayo ngayon sa Las Ito yung video na papunta na po sila sa hospital. Sorry Piñas Jail. At sa mga sandali po ito ay lalabas na yung 10 mga Marines or yung dating bodyguard ni Saldi na tinagurian ding mga Maleta Boys. And antabayanan natin yung lalabas sa kanila. Ang impormasyon na binigay sa amin ay dadalhin po sila sa Las Piñas District Hospital para sila ay medical, may sailalim sa medical. Attorney, ano pong mangyayari? Dadalhin sila for medical check-up. Okay, sa Las Piñas District Hospital. It's And then, a procedural step para sa safety naman ng mga nag-aresto sa kanila. okay, so have you found a remedy for them to be able to post their bail? Yeah, I'm just waiting for some documents from the Chief of Police, yung certificate of detention, Okay. so that I can bring the bail documents to the night court duty Sa sa either Makati or Pasay. either Makati or Pasay. So hindi pa tayo sure for now. But definitely hindi na sila mag-overnight sa kulungan. I'll make it, I'll do my best. They want to spend overnight here in PNP Las Piñas. Bakit po? You believe they're not guilty of the 4 counts of perjury? That's too early to say, no? Okay. But what I lament now is the inaction of the court in processing their bail application. Imagine, for the past 3 days, we've been in Caloocan, Muntinlupa, San Juan, and it took us 2-3 hours to finish everything. Okay. And we submitted the same set of documents to this court in Las Piñas. Okay. From 8:30 up to 4 p.m., they were only able to process 3. Sobrang naman yatang bagal yan. And there are, as I said earlier, there were artificial requirements demanded of us. One is an affidavit that they are not under detention. Nag-voluntary surrender sila. That's very unprocedural and it is not found in the rules of court. Rule 114 of the rules of court. Walang ganyan na requirement. Kaya pwedeng humanap ng ibang korte para makapagpiyansa sa Humanap na lang kami kasi baka bail? next month pa matapos ng korte kung ito ang magpaprocess. Okay, so pwede po yun. Type dito final yung kaso. Yeah, pwede yan. Okay. Sa ibang korte. So for now, again, they will proceed to The Las Piñas City Medical Center for check-up. It is to assure the accused, the arrested persons, that they were not maltreated by the arresting officers. Okay. So in fact, para sa mga pulis ito na nag-aresto sa kanila, hindi para sa kanila. Pero after po sa hospital, babalik ako ba dito? Yeah. Diretso na po sa Babalik dito. babalik dito and then Hihintayin yung process namin ng bail nila sa night duty court sa Makati or Pasay. before they will be transferred. No, they will be released. Sorry. So hindi kailangan doon magpo-post ng bail. Yes. Hindi po kailangan personal na sila while they're Oo, that's what I meant. Pagka okay na yung documents doon, ipapatransport ko sila doon sa korte. Sa Makati or sa Pasay. Then magbibigay ng release order, then the police has to free them. Alright, sir, thank you. Sir, in good spirits pa rin ba kayo? Yes. Walang magre-recant? Okay. Bakit hindi mo nilabas lahat yun? Anong hindi lumabas? Lumabas lahat Kasi umalis yung doktor ba? Okay. Ayan, so mga kapuso,
Again, papunta na po sila sa Las Piñas District Hospital para sa kanilang medical check-up. Babalik sila dito sa Las Piñas City Jail habang hinihintay yung magiging desisyon kung saan sila pwedeng makapagpiyansa ngayong gabi. So yun po muna ang latest na sitwasyon. Wala pa rin dito sa Las Piñas. Bilibre na ako dito kay Attorney Livy Baligod. Talagang ginawa niya. Gagawin niya lahat ng mga paraan para lamang makauwi agad sila. Kagabi ay meron palang tinatawag na midnight court dyan sa Makati. So gusto niyang talagang ilabas ang mga dating sundalo. Brave 14 na lang ho. Alam mo Maris, nakakahiya yun ha. Sinabi ng isa sa mga Brave 14. Sana ipalabas daw, dapat daw ipalabas lahat ng mga interview ni Maris Umali. Kasi nga, alam mo naman tayo na yung GMA News, ABS-CBN. Utang ina, may mga busal din itong mga hinayupak na to eh. O narito naman po, pagkatapos po madala sa sa hospital, ay gusto po talaga ni Attorney Livy Baligod na makauwi na itong mga matatapang, yun Brave 14 na lang ho ngayon. Ito pakinggan natin. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa yung certificate of detention. No? 2 beses nang kinorek dahil may errors daw. Pero ngayon, for signature na daw. So hinihintay ko lang para maidala ko yung mga dokumento sa night duty court sa Makati. Sir, pwede po ito. Dito po sa Las Piñas RTC yung issue po ng warrant and then lilipat po tayo ng jurisdiction sa Makati so para mag-post na. Pwede yun. Kasi medyo late dito nga po kung pwede po ba yun sa rules of court. Oo, pwede yun. Halimbawa, nasa Davao ako. Meron akong warrant of arrest na inisyo ng Las Piñas. Pwede akong magpiyansa sa Davao. Pero pwede po paano po yan? Kasi basta po yung mga ex-marines ngayon. Kailangan po ba natin silang bitbitin pa sa night duty na Makati RTC? Oo, para pumirma sila later ng kwan. So sasama sa inyo. Hindi ngayon, mauna muna ako. So i-process muna namin. And then pagka ready for signature na ng judge, saka ipapatransport sila. Pero sir, from dito po sa Las Piñas, lilipat po tayo ng Makati or medical pa po? Tapos na yung medical. Opo, doon na po tayo diretso. Firma na lang po ang kulang. Ang usual ba yung certificate? Ipaprocess lang muna. Yung certificate of detention, usual ba nangyayari ng court before mag-bail out? Pagka mag-bail ka sa court na hindi nag-issue ng warrant, kailangan ng certificate of detention. Ito po, nag-issue dito, sir. O nag-issue kasi Makati court ako mag-apply ng kwan ng bail. Ito niyan ba nagpatagal? Ang tagal-tagal na. Yung una, yung ginawa nilang certificate of detention, yung offense daw nila ay theft. So sabi nila, baguhin namin kasi may mistake. Alin ho ang mistake dyan? Sabi ko, theft ko ho kasi ang nailagay namin. Sabi nila, ay hindi ho, ang mali dyan yung mga pangalan. Dapat pangalan ng congressmen and senators ang nandyan. Pero binabago ngayon. So yun lang yun. Doon po yan sa 10. Tagal, ilang oras na. Katulad din po dyan sa, bakit kami inabot ng alas 5 sa korte dito sa Las Piñas, branch 202. Alam niyo po, hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document, dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. San Juan, medyo umabot ng 3 oras, tapos na. Dito sa Las Piñas, 8:30 pa lang ng umaga, inabot kami ng alas 5, sinaraduhan pa kami ng korte. At mas maaga pang umalis yung clerk of court, alas 4 daw umalis na. Pero po for this particular court order, dito po yung 10 expiries. So sa iba pong mga courts, ilan po sila sa Ganun din. 18 lahat ang akusado. Like in Caloocan, 18 sila plus me, 19 for cyber libel. San Juan, kasama rin ako, 18 plus 1, so 19. So, we prepared the same sets of documents. Ang pagkakaiba lang yung korte at saka yung branch. Pero dito, inabot kami ng hating gabi na. Do you think, sir, na ma-release po sila before midnight? I'm trying my best, no? I'm just waiting for the documents, no? Kaninang alas 8 ko pa hiningi, pero pa na. Sa kalating oras na. And it's just a 1-paragraph certificate, supposed to be. We'll ask for more updates later po, sir. Thank you so Yes, much. Thank you so much. thank you. Sir, certificate of detention yung police PNP ang gumagawa or PNP. So ito yung example niyan, yung ginawa nila kanina. So parang ganito lang po yan, ganito lang po kaigsi. Yes, sir. Okay lang po. Okay, Oo. tapos nagkamali yung... ganyan po, sir, yung kailangan. Oo. Tapos nagkamali lamang po, sir. So ang nailagay nila dito, kung makikita nyo, theft ang kaso. So tinanong ko kung anong mali. Yung theft daw, sabi ko, hindi yata theft, baka yung mga akusado ang pangalan ng akusado ang Ay, sir, nalito lang. Tingin niyo po. Kasi hindi, siguro sa pagod din nila, no? Sa dami po. Pagod na rin sa dami. So mga kwan ito, innocent oversights. Thank you for Thank you po. Question lang po. May press con pa po ba kayo tomorrow? Or... Yung staff ko, sinabihan ko na i-cancel muna. Ako hindi ako naniniwala na kumbaga clerical error lamang yan. Sinadya ko talaga yan. Sinadya na maliin. Sino ba si Raulo naman na clerk of court? Hindi nyo alam. Yung mga inaakusa dyan sa mga dating sundalo. Kami nga alam eh. Hindi kami clerk of court. Kalukuhan. Sinadya po yan kasi Friday nilabas yung warrant. So Sabado ho ngayon, alam naman natin walang korte ng Sabado. Talagang ma-detain po sila hanggang Monday. Kagaya po yan kay Manong Chavit Singson. Friday din. Same rin kay Jason Sa. Friday din. Kaya na-detain po na ng ilang araw si Jason Sa. So sinadya po ito. Kasama na rin po ito sa mga pananakot. Parang ang mensahe nito, ito, pag hindi kayo mag-recant,
makukulong talaga kayo. O tingnan nyo, ang sinapit po ninyong 13 lang kasi yung isa ay umuwi dahil may namatayan daw. Talagang makukulong kayo. Yan, kasama yan sa mga pananakot. Pero sabi, kumuha ng certificate of detention para gamitin ni Atty. Levy Baligod sa ibang korte kasi meron daw gabi na bukas sa Makati. Pero bigo pa rin po, no? Si Atty. Levy Baligod, si mukhang walang bukas. Iwan natin ngayong araw ng Sabado, sana nga po makapaglagak na ng piyansa at makauwi na itong mga matatapang, sabi nila, tuloy ang laban. Pakinggan natin ulit sa Atty. Levy Baligod. Sa Pasay, MTC lang ang available. So, mababang jurisdiction. Yung RTC, wala na. Pumunta kami sa Manila, wala na rin yung night court doon. So, ang pag-asa na lang is tomorrow. Bukas pa ng umaga. Kasi pinuntahan namin yung tatlo, Makati, Pasay, Manila. So, lahat ng night court na RTC, wala. Okay. Sir, anong plano bukas pag umaga? Magpapiyasa? So, first, 8 o'clock in the morning, isasubmit namin kaagad yung mga dokumento. Pwede sa Makati, pwede sa Pasay, pwede rin dito. Ako. Ang problema ko lang kasi dito, baka na naman bagalan ng judge. No? Nagka-problema kayo kanina, sir, dito pag high ng piyansa? Oo, kasi nung nalaman namin na may warrant of arrest kami sa Caloocan. So, 2 gabi kami sa bahay kasama namin itong mga sundalo na nag-prepare na kami ng lahat ng requirements. So, pare-parehong set yan. Pagpunta na court of that branch was very helpful. Siya pa ang nag-follow up at nag-request siya na bilisan ng OCC yung processing. 2 oras lang kami tapos na po, no? And dito sa Las Piñas, the same set of documents na nakabase lahat naman yung requirements sa rules of court. Nung sinabmit namin dito, ang dami nang hinahanap na nawawala daw. Bakit kami pumasa sa Caloocan, San Juan, Muntinlupa? Ibang rules of court ba ang applicable dito sa Las Piñas? Katulad nun, nag-voluntary surrender sila sa korte mismo. Hinahanapan ng certificate of detention. Contradictory yun eh. Humingi ka ng certificate of detention kung inaresto sila. Hindi, nag-voluntary surrender nga eh. Sir, bukas dito pag ipupunta pa rin kayo dito sa Piñas, dito pa rin kayo sa 8 ng umaga. Para magpahay ng piyansa. Iniisip ko na parang hindi reliable dito eh. Sa korte na yan. So baka punta na lang kami sa either Makati or Pasay. Pwede ba yun, sir? Pwede. Yeah. Pwede. Kung sabi ko nga, kahit nasa Tawi-Tawi ka, kung ang kaso mo dito sa Las Piñas, pwede kang magpiyansa sa Tawi-Tawi. Sir, paano to sila mag-spend sila ng night dito? Sasabihin mo yun, sir? Oo, yun na ang resulta nito. Bukas na po sila makakalabas. Magkano yung piyansa nila, sir? 18,000 each for every count, no? So there are 4 counts, so that's 14 times 4. Lahat times 18,000. May message po ba kayo, sir? Gusto sabihin sa ating kababayan? Okay, sa ngayon, no, yung una naming pinansahan sa Caloocan at saka San Juan, no? Marami tayong kababayan na nag-contribute, no? May nagpadala ng 1,000 galing sa isang merong talipapa sa Cebu at saka dito sa Manila, 1,000. Meron ding OFW na nagpadala ng 30,000. Mga ganun, no? So marami, may mga 5,000, etc. So nakaipon kami. Nakita yan ng mga sundalo natin. So nakapagpiyansa sila ng it's about 140,000 in San Juan, no? Sa Caloocan naman mga 679,000 ganun. So salamat po sa ating mga kababayan na nagbigay ng tulong. Basta na, sir, kanina lumabas sila pa medical, sir, wala mong problema sa kanilang kalusugan dito. Wala naman, no? Okay naman. Ano oras po yung mga schedule nito, boss? 8 o'clock. 8 o'clock simula na po. Ano po gagawin niyo po? Isasubmit namin yung mga dokumento na yung required talaga na set of documents, no? Meron kang barangay certificate that you are a resident of that barangay, may sketch ang bahay mo, na dapat pirmado ng barangay captain, no? So yun lang. Pero nagulat ako, ang daming hinahanap na dagdag na requirements kanina. So Attorney, dito po, iiwanakin na po natin. Dito sa warrant na inilabas po sa Las Piñas po, hindi na po kayo isinali. Pero isinali po kayo sa pag-file nila. Yan po ba? hindi ako kasama sa mga akusado dito kasi perjury, so hindi naman ako pumirma sa affidavit, no? Pero yun ang gusto ko pong sanang maintindihan ng ating kababayan na yung Office of the Ombudsman nag-conduct talaga ng factual investigation. In-examine lahat itong 18, no? At kumbinsido si Ombudsman, no? Isipin mo, 8 abogado ang sabay-sabay na nag-e-examine sa kada isa. No, parang kino-cross-examine ang kada isa, no? 8 abogado yan. And they were supervised by 1 assistant ombudsman at saka isang chief of a field investigation bureau, no? Mga senior na abogado. Kumbinsido sila at lalo silang nakumbinsi noong nag-walkthrough ang mga ito. So isinakay sila sa van, ang sabi, ituro mo sa amin kung saan kayo nag-deliver sa loob ng Forbes Park. So napuntahan nila. Kung hindi ka talaga nakapunta, hindi mo alam yun sa Forbes Park, yung mga iba't ibang addresses. So ngayon, ito na po ang nangyayari, mga kaibigan ko. So alas 8 po, sabi, ngayong araw, Sabado, na magpiyansa ang Brave 14. Sana po ay hindi naharangin. Mukhang sinadya po talaga dyan sa Las Piñas. Yan lang ang nakikita ko. Gusto po nilang patulugin sa detention center itong mga dating sundalo. Pero nabanggit ni Baligod yung ombudsman, si Boyeng Remulla. Kasi sa affidavit ng 4, idiniin nila si Boyeng Remulla na umano'y may pakana idiniin nila si Boyeng Remulla na umano'y may pakana na pinilit sila pipirma sa mga affidavit, no, na ilaglag daw itong si Romualdez. Kaya ang sabi ni Boyeng Remulla,
ang lahat daw ng may pakana ng pag-recant ng apat ay si Martin Romualdez. So sila na ngayon nagbabanggaan, pero para sa akin ito ay drama. Drama lamang ho ito. Kunyari sinabi ni Boying na si Romualdez ang may pakana. Narito po, pakinggan natin. Inakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si dating Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng pagbaliktad ng ilang nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico para umano pahinain ang kaso. Pagdidiin ng Ombudsman, gagamitin pa rin ang mga testimonya. Nakatutok si Joseph Moro. Paniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala nang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng apat. Siyempre. Sino pa ibang nakikinabag na pag-recant yan? Ang binabawi nilang testimonya ang kanilang naunang pahayag na naghatid sila ng mali-maliit ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos, noong Speaker Romualdez at iba pa. Ang sinumpang salaysay nga ng tatlo sa kanila ay ginamit ng Ombudsman para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Romualdez sa flood control scam. Sabi ni Remulla, gustong pahinain ni Romualdez ang kasong binubuo ng Ombudsman. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors. Saka na natin sabihin yung mga iba pangalan. They're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do it. They're desperate. Ang sabi sa GMA News ng mga dating bodyguard, tinakot sila ng Ombudsman na sasampahan sila ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit. Pinabulaanan din niya ni Remulla, sinabing meron silang ebidensya na hindi nila pinilit ang mga dating bodyguard. These people, freely on their own, went with one of the Ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila matakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga kinikilig pa nga kapag umipirma Tuwan-tuwa Mariin naman pinabulaanan ni Romualdez ang paratang na siya ang nasa likod ng pagbaliktad ng mga dating tauhan ni Ko. Ang pagbaliktad nila ay patunay umano na mga akusasyon na hindi totoo at gawa-gawa lamang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga aligasyon at dedepensahan ng sarili. Pero umatras man ang tatlo, sabi ni Remulla, gagamitin pa rin ng Ombudsman ang kanilang mga testimonya. Hindi aniya porke binawi ay hindi na totoo ang mga sinabi na nila. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Our recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Afterthought na yan Ngayong tinalikuran na ng tatlong mga dating bodyguard ang kanilang mga salaysay dito sa Ombudsman, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posible na rin silang maging kapwa-akusado ni Romualdez at Ko. He can be charged. What charge, sir? To be part of the, as part of the, we will do it, as one of the accused. Na-charge namin sila. In which That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila charge. Kasi nga, tumitistigo sila. Pag hindi sila tumitistigo, di-charge namin sila. Accused na sila. Hinihingan pa namin ng pahayag ang tatlong bodyguard at kanilang abogado na si Levito Balikod. Pero dahil sa pagbawi nila ng mga testimonya, iniurong ni dating Senador Sonny Trillanes IV ang reklamong cyber libel laban sa apat na isinampa niya matapos ang aligasyong hinatiran din siya ng pera. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na naghain sa kanila ng reklamong oral defamation dahil din sa parehong aligasyon. Expected ko na ho yun na magre-recant sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself Doon siguro sila naisip. And then just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina ng Pasay Fiscal's Office. Lomo Bindalo, Erwin Tulfo. Alam mo, ginulo lang tayo. Alam nyo, ginulo lang tayo ng gobyernong Marcos. Script po ito. Naniniwala kayo na kaya ni Romualdez maniobrahin ito? Mag-recant kayo? Sino ba ang nasa kapangyarihan ngayon? Sandro Marcos, di ba? Kasi tatay niya presidente, Bongbong Marcos. Sino ba nakinabang sa pag-recant? Yung affidavit ng isa, yung recantation niya, hindi daw siya nag-deliver ng malita kay Romualdez. Hindi daw siya nag-deliver ng malita kay Sandro Marcos at saka kay Bongbong Marcos. Sila talaga yung pinili nilang mag-recant. Wag na kami boying. Palabas lang niyo yan. Kunyari, nagsisihan kayo. Kunyari, may tinuturo kayong ganito, yung may utak. Pero hindi Kasi ang nakinabang yung magpinsan, yung dalawa, pati yung anak na si Sandro, pati si Lisa. Kasi yung nagbigay ng statement na siya ay mismo nandoon sa bahay ni Bongbong Marcos, kasama si Sandro, nagpa-selfie. Di ba? Nag-deliver sila, dumating sila doon, sinakay sa una yung mga mali-malita, papuntang hangar dyan sa Pasay, tapos diniretso doon sa Ilocos. Tapos sinundo ng mga bandaw, PSG, at saka dinala naman sa bahay ni Bongbong Marcos na ang sumalubong si Sandro, tapos maya-maya dumating si Bongbong Marcos at saka si Lisa. Yun yung mga nag-recant, boying. So wag na ninyo kaming guluhin. Hindi lang effort ni Martin Romualdez, palagay ko yung recantation na ito, kundi effort to talaga ng gobyernong nakatabingi ang panga. At hito, malas ninyo ngayon. Dahil itong isa sa mga VRIB 14, kumanta na talagang merong 25 million na offer po sa kanila, galit na galit po ito. Pakinggan natin. Si matapang na sir. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi ko totoo po yung iba na magre-recount. Sila, desisyon nila yun, pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana, naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top volunteer regard ka na ma-range. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana,
naisipan mo mabuti yung kasama mo. Naikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Etong, oo, sino dun sa apat na yon? Ang sinasabi Sila apat. Silang apat? Yes po. Oo, so hindi totoo na meron gusto pang Hindi sumunod? po. Sila Oo. lang po yung nag-desisyon na. Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may in-offer sa inyo, ano yung sinasabi mo Mayroon na? pong i-offer sa amin para sa kabila po. Para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero walang Ayan po yung maliwanag ha, may offer na 20 to 25 million bawat isa para mag-recant po. Ayan, maliwanag si Sir. At ito matindi. Si Atty. Libby Baligod, mayroong hawak na ebidensya sa offeran patungkol po dito sa recantation. O narito, pakinggan natin Atty. Libby Baligod. Sir, comment dito siya, apat na nag-apat po yan. O, apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo, kakantsawan na ng mga barkada nila, na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad ng apat na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila, sir, tatanggapin niyo pa ba? well, May ganun ba ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Paano siniraw itong mga nalilito? Yun lang ang problema, Atty. Libby Baligod, dahil sa panahon ni Bangag ngayon, ang recantation pinaniniwalaan. Naalala po na ninyo yung kay Dilima, di ba? Nagkaroon ng recantation yung mga witness laban sa kanya, pinaniniwalaan ng Bangag admin, kaya nakalaya si Dilima. Isipin mo yun, tandaan po ninyo ha, yung nag-recant, ang nakinabang po dyan, yung first family. Yun talaga po. So, sarap ng buhay ng mga hinayupak na team Kawatan. So anyway, baka po ngayong araw ay makakalaya na po sila kung mayroong bukas na korte. Kung wala, ako, panigurado, Lunes po ang kanilang laya. Good luck lang sa mga 14 na lang, 14, Brave 14. Wala naman daw atrasan, lalaban po sila. Ang mga Pilipino ay nakasubaybay at sumusuporta po sa inyo.